Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid sa inyong mga tahanan o saan man kayo ngayon. At salamat sa Panginoon sa kalayaan natin sa ating bansa na tayo maaaring magkatipon, mag-aral ng salita ng Panginoon, maglingkod sa Kanya at sumamba sa Kanya. Maraming salamat sa mga mensahe ng mga awitin na inaawit natin. At ngayong gabi sa ating pag-aaral, bago tayo manalangin, ay sa Book of Acts muli. Ang sabi ko noon ay meron tayong serye ng mga mensahe ng pananalangin upang mahamon lagi ang ating mga puso na dumako sa luklukan ng Panginoon, na hanapin natin ang biyaya at Kanyang habag sa panahon ng pangangailangan ayon sa Hebrews chapter 4 verse 16. Ngunit lahat ng oras ay kailangan natin ang biyaya at habag ng Panginoon. At ngayon, Acts chapter 7 ang ating tatalakayin. Napag-aralan natin noong isang Huwebes, ang Acts chapter 6, panalangin at ang mga apostol. At ipinanalangin nila ang mga pinili na mga diakono noon, at sila ay nagsimulang maglingkod na kasama nila doon sa church in Jerusalem, na marami ng bilang doon ang mga mananampalataya. Ngayong gabi ay ang pamagat ng ating pag-aaral ay Prayer and Stephen. Prayer and Stephen. Ang panalangin at si Esteban. Babasahin ko ang 2 talata patungkol sa kanyang pananalangin. Acts chapter 7, 59 and 60. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito ay natulog siya. Pagpalain ng Panginoon kanyang salita. Sa Acts chapter 6 at saka chapter 7 ay makikita na natin ang pag-usig sa mga mananampalataya doon. Nung una, wala. Ngunit sa patuloy na pangangaral ng mga mananampalataya, mga alagad, mga apostol, ay maraming naliligtas at merong pangamba ang mga leaders ng Israel noon. At sinabihan pa nga nila ang mga apostol na huwag mangaral sa pangalang ito, pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang akusasyon nila ay they are turning Jerusalem upside down sa pamamagitan ng kanilang pangangaral. Kaya nagkaroon na ng matinding persecution dito sa chapter 7, chapter 6, chapter 7. At sa chapter 8 ay nagsipangalat ang maraming mga mananampalataya. At si Esteban, na isang diakono sa chapter 6 na napag-aralan natin, ay merong kaloob ng teaching at saka preaching of the Word of God. Yung iba na mga alagad, diakono, hindi natin mababasa na sila ay nagsipangaral din, bagamat siguro nangaral din sila. Ngunit si Esteban ay merong talagang spiritual gift of teaching or preaching the Word of God. At meron siyang tapang ng loob. Bagamat mayroong persecution, hindi siya tumigil sa pangangaral niya ng salita ng ating Panginoon. At siya ay nagre-representa sa ating panahon ng mga leaders ng iglesia, membro ng iglesia na matapang, hindi nahihiya, hindi natatakot, hindi tumitigil sa pamamahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. Ang layunin natin o challenge sa ating pag-aaral ngayong gabi ay
let us be bold in sharing the word and pray even for our enemies that they might be saved. Huwag tayong tumigil, kundi magkaroon ng tapang ng loob, huwag mahiya na ipangaral ang salita ng Panginoon, sapagkat ito lamang po ang paraan upang ang tao ay maligtas. Hindi maligtas ang tao sa pamamagitan ng kalikasan, kundi sa pamamagitan lamang ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin yan sa Romans 1:16. Ang sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to those that believe, to the Jews first, and also to the Greeks. Kaya ito yung hamon sa ating lahat na sa pagkakataon ay ibahagi natin ang salita ng Panginoon sa iba. Magbigay ng babasahin. Kung meron tayong babasahin na ibigay sa kanila. Ngayong gabi ay pag-aralan natin 6 na katotohanan patungkol kay Esteban, kanyang ministry at kanyang pananalangin. Una ay his charges or his accusations. Meron siyang pag-akusa o pagsawata sa mga leaders ng Israel, ang mga taong nakikinig sa kanya sa Jerusalem mismo, sa loob ng Jerusalem sa kanyang pangangaral, napakaraming nakikinig. Ngunit nakikinig sila na hindi naman nila tinatanggap ang salita ng Panginoon at hindi sila naliligtas. Kaya meron siyang 3 binanggit sa 51, verse 52, na naglalarawan ng spiritual na kalagayan ng mga Hudyo. Sa verse 51, kayo'y matitigas ang ulo. Kaya sa English ay stiff-necked. Stiff-necked. Matigas ang leeg kung literal. Hindi ma-turn yung kanilang leeg. Naka-fix na lang. Ibig sabihin, hindi nila pinakikinggan ang salita ng Panginoon. Matigas nga ang kanilang ulo. Naunawaan nila ang preaching ni Esteban patungkol sa ating Panginoon, ngunit hindi nila iniintindi, hindi nila tinatanggap. Hindi nila maunawaan, ngunit hindi nila tinatanggap ang pangaral ni Esteban. Pangalawa, sinabi sa 51 na they resisted the work of the Holy Spirit, or they resist. Sa Tagalog ay nagsisalangsang sa Espiritu Santo. Itinatakwil ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang mga isip at puso. Ang ibig pong sabihin nito ay, kung tayo nangaral ng salita ng Panginoon, ang banal na Espiritu kumikilos sa puso ng isang taong nakinig. Ngunit sa mga Hudyo, ang sabi ni Esteban ay they resist the work of the Holy Spirit. Ito ay kanilang free will na pwede nilang i-resist ang work of the Holy Spirit. At ang Banal na Espiritu ay hindi niya pinilit sila na sumampalataya, kasi dapat sila ay kusang makinig at sumampalataya sa ating Panginoon. At ang pangatlo, dito sa verse 52, ang sabi ni Esteban, alin sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang at kanilang pinatay ang nangagpahayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito? Ang Panginoong Hesus yun. Nasa kanya'y kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Ito yung isang akusasyon ni Esteban sa kanila na totoo. Sila'y katulad ng kanilang ninuno na pinatay ang mga propeta. Katulad sila ni Judas na he betrayed the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ni Esteban, katulad din nila, hindi lamang si Judas ang nagkanulok sa Panginoon, kundi pati sila. At
sila din ay mamamatay tao sapagkat pinatay nila ang Panginoon o nagdesisyon sila na ipako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ito rin ang kondisyon ng maraming mga tao. At asahan natin sapagkat sila hindi mananampalataya. Ngunit, palagi tayong manalangin at umasa na ang Banal na Espiritu ay tunay na kumilos sa mga tinuturoan natin, mga bata, young people, adults, at sino pa man, upang magsisi sila sa kanilang kasalanan at makakilala sa Panginoon na tagapagligtas. Bagamat ito ang kalagayan ng mga tao ngayon, ay huwag tayong manghinawa, huwag tayong tumigil sa pananalangin para sa kanila. Pangalawa na katotohanan sa ating pag-aaral ay sa verse 54, his rejection. Una, his accusations. Pangalawa, his rejection. Ibig sabihin ay itinakwil nila si Esteban. Hindi nila tinanggap ang kanyang mensahe. Sa verse 54, ito ang sinabi, nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso at siya'y pinagnalitan nila ng kanilang mga ngipin. O siya'y pinagnalitan nila ng kanilang mga ngipin. So I say this is the rejection of the people of Stephen. Nireject nila ang mensahe ni Stephen. At ang sinabi dito ay they were cut to the heart. Ibig sabihin ay nasaktan sila ng grabe sa pangangaral ni Esteban, at ang sinabi niya na they were betrayers and murderers. At meron pang isa na binanggit sa verse 54, nagngangalit ang kanilang ngipin. Ibig sabihin ay galit na galit sila. Talagang gusto na nilang patayin si Esteban. Sila ay napupuot sa kanya. Okay? At ngayon, marami ding itinatakwil ang ating mga mensahe. At mabuti kung itinakwil lang at lumayo sa atin. Pero meron din yung mga tao na gusto kang patayin kung mangaral ka. At salamat sa ating bansa, wala namang masyadong ganyan. Bagamat mayroong mga pagkakataon na kung nangaral tayo, ay merong iba na galit sa atin. Ngunit sa ibang bansa, sa communist countries, at saka sa Muslim countries, ay bawal mangaral ng salita ng Panginoon. Alam natin ang mga patutuon ng mga galing sa Saudi Arabia, at iba pang lugar, na OFW, ngunit meron silang worship services, nagbabasa sila ng Biblia, nangangaral. Merong isa na pumunta sa Arabia noon, nahuli na nangangaral ng salita ng Panginoon, meron silang worship service, ay talagang kinulong, at hindi lang kinulong, kundi pinalo pa siya sa likod. Kaya makikita yung latay, piklat sa likod niya dahil sa pagpalo sa kanya nung umuwi sa Pilipinas. At ipinagbawal sa kanila ang mangaral at sumamba sa Panginoon. Kaya ang ginawa niya, umuwi na lang dito kasi baka papatayin siya. Kaya merong pangyayaring ganyan. At ito ang karanasan ni Esteban doon sa Jerusalem noon. Pangatlo sa ating pag-aaral, ang kanyang pangitain, his vision. Dito sa verse 55 at saka 56, meron siyang vision dito. Nung siya'y nangangaral, nagalit ang mga tao, ay itong sinabi, datapot siya, palibhasa'y pospos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit. At nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit. Ang anak ng tao, ang ating Panginoon yan, ay nakatindig sa kanan ng Diyos. Ito yung kanyang vision o pangitain. Nagbukas ang langit at nakita niya ang kalulatian ng Panginoon at ang Panginoon, Jesus, ay nakatayo doon.
Ang una dito na makita natin ay sa kanyang vision, si Stephen ay full of the Holy Ghost. Yun pa rin yung qualification na nakita natin doon sa Acts chapter 6 sa mga 7 na mga diakono na pinili nila na maglingkod sa Jerusalem Church. At ito pa rin yung kanyang qualification dito. Kaya nagpapatuloy yung magandang qualification na meron siya at meron sa mga alagad. He was full of the Holy Spirit. Ibig sabihin ay siya ay empowered by the Holy Spirit not to give up. Kasi kung hindi siya puspos ng Banal na Espiritu, not controlled, not guided, sa tingin ko, tumakbo na siya, umalis na siya, kasi papatayin siya. Ngunit sapagkat siya ay puspos ng Banal na Espiritu, siya ay hindi nag-give up, hindi nag-surrender. Pinagpatuloy niya ang kanyang pangangaral sa mga Hudyo, sapagkat nalalaman niya na ito lamang ang paraan upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at magiging anak ng Panginoon. Pangalawa na makikita natin sa vision niya ay nakita niya ang kalulhatian ng Diyos at nakita niya ang Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Itong expression nito, God's glory and Jesus, nagpapatunay ng ating Panginoon ay Diyos. Kasi God and Jesus together. At ano ang tawag niya sa ating Panginoon Hesus? Son of Man. Nagpapakita na ang ating Panginoon Kristo ay tao. At mayroong katawan pa rin doon sa langit. Mayroong naniniwala na nung umakyat daw ang Panginoon sa langit, ngayon, espiritu na lang daw siya. Nung nandito sa lupa, may katawan. Nung umakyat na sa langit, naging espiritu na siya. Ngunit itong talata na binasa ko sa inyo ay nagpapakita na mayroon pa rin katawan ang Panginoon doon sa langit. And His body is what we call glorified, resurrected body. At ganoon din sa atin. Pag pumunta na tayo sa langit, sa rapture, ay meron tayong katawan, glorified and resurrected body na katulad ng ating Panginoon. Pero ngayon, kung wala pang rapture, ay kung tayo ay mauna na, ang espiritu ang pupunta sa langit. Ang katawan natin maiiwan dito sa lupa hanggang sa rapture. Isang bagay sa ating Panginoon, sa pangitain ni Esteban ay nakatayo. Kung basahin natin ang Hebrews chapter 1 verse 3, Jesus Christ is seated at the right hand of the Majesty on high. Nakaupo. Ang context doon sa Hebrews chapter 1 verse 3 ay natapos na niya ang kanyang gawain para sa kaligtasan ng tao, kaya siya ay nakaupo. Natapos na niya ang gawain, kaya nakaupo. Ngunit dito ay nakatayo. Anong ibig sabihin nun? Bakit nakatayo ang Panginoon nung nakita niya? Ito ay nagpapakita na ang ating Panginoon ay kasama niya. Ang Panginoon ay nagpapatibay sa Kanya, nagpapalakas sa Kanya, nagbibigay sa Kanya ng inspirasyon, suporta, encouragement, upang magpatuloy sa Kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sa atin, ito ay napakagandang encouragement. Kung tayo ay nasa panahon ng kasaganahan, ang Panginoon kasama natin. Sa panahon ng kahirapan, ang Panginoon kasama natin. Sa panahon ng pag-usig ng ating pananampalataya, ang Panginoon ay nakatayo sa langit na nagbibigay sa atin ng encouragement upang magpatuloy at huwag mag-backslide, huwag manghina, at huwag umalis sa gawain ng ating Panginoon. Pang-apat sa ating pag-aaral ay sa verse 58, ito na yung stoning niya, verse 58. His stoning. At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. So this is number 4, his stoning.
ang pagbabato sa kanya. Ay nasa loob sila ng Jerusalem at ang batas ng mga Hudyo, kung meron silang papatayin, hindi sa loob ng Jerusalem. Because that is a sacred place. Kaya inilalabas nila. Kaya ang ating Panginoon inilabas, di ba? Nung ipinako ang Panginoon, labas ng siyudad ng Jerusalem. At dito rin, si Esteban, accused of blasphemy, ay inilabas. Hinilang nila siya, pagkatapos ay binato siya. Bakit hindi pinako sa krus? Ang stoning ay capital punishment sa mga Hudyo. Kung mabigat ang kasalanan ng tao sa mga Hudyo, hindi nila ipapako sa krus, kundi binabato. Napakahirap yun. Capital punishment na yun. Babatuhin ka, matama ng ulo mo, katawan mo, pero dahan-dahan kang mamamatay niyan hanggang mag-collapse ka na lang. Sa mga Romans, ang capital punishment sa kanila, crucifixion. Ay sila ay mga Hudyo, kaya binato. Kung mga Romans, ipapako sa krus. Kaya yun po ang paliwanag. Pero yun ang capital punishment sa kanila for somebody who is accused of blasphemy. Kaya binato nila siya. Sa atin, sa Pilipinas, ay Siklosio Perpetua. Yung mananatili ka na doon sa bilangguan, sa Muntinlupa, siguro, at hindi ka na makakalabas hanggang mamatay ka. Wala tayong lethal injection na sa Pilipinas, wala nang hanging, walang electrocution. Pero noon ay meron yung ganon. Electrocution at saka lethal injection. Yun. Ngunit isang bagay na makita natin dito sa kanyang stoning, sapagkat akusado siya ng blasphemy, ay ang mastermind. Sino ang mastermind sa kanyang kamatayan, pagbabato sa kanya? Si Saulo. Kasi sinabi dito na ang mga damit ng mga nambato sa kanya na malalaking tao, malalakas na mga tao, ay inilagay sa paanan ng isang binata na si Saulo. Sino itong Saulo? Walang iba kundi si Apostol Pablo nung siya ay naligtas. Pero dalawang kanyang pangalan, Saul, Paul. Saulo at saka Pablo. Saulo, Jewish name. Pablo ay Greek or Latin name yon, Gentile name. Kaya siya pa rin yun. Ngunit dito ay hindi paligtas si Saulo. Siya ang leader ng mga persecutors at that time. Merong nag-comment na magandang comment. Nung namatay noong namatay si Esteban, di ba? Tapos na-convert si Pablo at nangaral, pagkatapos pinatay din sa Rome about AD 66, 67. At sabi ng komentarista, nung namatay si Pablo, siyempre ang Panginoon ang kanyang pinuntahan at nagpasalamat sa Panginoon sa kaligtasan niya, sa ministry niya. Pero pangalawa daw na pinuntahan niya si Esteban at nagsuri daw siya. Sabi nila, nagsuri kay Esteban. Sabi niya, Esteban, sorry, ako yung nagpapatay sa iyo, ako nagbantay ng mga damit. Yung outer garment yon ng mga bumato sa iyo. Pero ako'y naligtas din. Niligtas ng Panginoon sa biyaya at kanyang habag sa akin. Kaya yun ang komentaryo na maganda yun. Okay? Ngunit hindi ko alam kung talagang yun ang ginawa, pero yan ay magandang komentary. Kaya siya ay binato at mayroong mastermind sa kanyang pagkabato. Ngayon, bago namatay siya, nung binabato siya, na masakit na yung katawan niya, malapit ang mamatay, nanalangin siya. Kaya ang panglima ay his prayer. Yung binasa ko sa inyo kanina, na binabato siya, hirap na siya, bukol-bukol na siya, marami ng dugo na umaagos sa kanyang ulo, sa kanyang katawan,
At ang kanyang panalangin ay dalawang bahagi. Unang panalangin niya ay, receive my spirit. Tanggapin mo ang aking espiritu. Alam na niya na siya ay mamamatay na. Wala nang pag-asa na mabuhay pa. Alam na niya na yun na yung kanyang kamatayan. Kaya, ang kanyang sinabi ay, receive, Lord, receive my spirit. Nakatulad ng ginawa ng Panginoon, pagkatapos ng kanyang sixth saying, ang pangpito ay sinabi niya sa kanyang ama sa krus ay, Father, into thy hands I commend my spirit. O yung pang-anim yun. At pangalawa na kanyang panalangin ay, Lord, lay not this sin to their charge. Huwag mong ipataw sa kanila ang kasalanang ginawa nila. Ang ibig sabihin siya ay mapagpatawad at mahabagin. Napakaganda na panalangin natin. Kung minsan sa atin ay gusto nating gumanti kung mayroong gumagawa ng masama sa atin. Ngunit si Esteban hindi. Ang Panginoon hindi. Ang Panginoon sabi niya, Father, forgive them. Dito, sinabi niya na, do not lay this sin to their charge. Yung sinasabi niya, mapatawad sila. Ngunit, siyempre kung patawarin sila ng Panginoon, dapat ang mga taong ito ay magsisi sa kanilang kasalanan at sumampalataya sa ating Panginoon. Maganda na panalangin din natin ang mga ito sa mga tao, lalo sa mga ating kaaway, na patawarin sila ng Panginoon. At ang pang-anim, panghuli ay His death. Binasa ko na kanina, at siya ay natulog. Bakit natulog? Hindi sinabi na at siya namatay. At siya ay natulog. He fell asleep. Ito ay figure of speech na tinatawag na euphemism. At ang ibig sabihin ay nagpahinga. Kasi kung natutulog tayo, nagpapahinga. Natapos na yung trabaho natin. Kaya kung tayo ay namatay, ang sinabi ng Biblia ay tayo'y natulog. Ibig sabihin, natapos na yung ating trabaho at pasimula na ng ating kapahingahan. Ngunit temporary lang yon. Sapagkat ang pagtulog ay umaga, gising na tayo. Okay? Walang permanenteng natutulog ng mga maraming taon. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon sa rapture, tayo ay bubuhay muli ng Panginoon. Kaya, sleeping ang tawag, napakaganda, no? Ang pagkamatay ay maganda sapagkat we are sleeping. That is resting. Katulad ng aking bayaw, kagabi, 11:45, nung last week, 11:45 ay namatay na. Kaya nag-request kami na panalangin pero nauna na. Si Mr. Ray Labrador doon sa Novaliches, siya ay ama ng 2 pastor. Yung junior niya ay pastor. At yung kanyang apo na si Paulo ay pastor din. At siya ay nauna na sa langit at siya ay natutulog na. At iba pa na makapatiran natin. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, si Esteban ay isa sa mga 7 diakono sa Jerusalem na nangaral ng salita ng Panginoon. At ang 2 bagay na huwag nating kaligtaan, he prayed for his enemies. Yun din ang gayahin natin. Idalangin natin na kahabagan ng Panginoon ang mga hindi tumatanggap sa salita ng Panginoon at yung mga umaaway sa atin. Idalangin natin sila na huwag silang parusahan ng Panginoon, kundi patawarin sila ng Panginoon, makakilala sila sa Panginoon. At isang bagay pa na huwag natin kaligtaan, ang mamatay bilang Kristiyano ay mabuti at welcome doon sa langit. Okay? Welcome doon sa langit. Tatanggapin tayo ng ating Panginoon sa langit. Lugar ng kapahingahan, lugar ng kagalakan, at lugar ng presensya ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa aming pag-aaral. Pagpalaan niyo ito, mga prinsipyo na nakita namin, ay i-apply namin sa aming buhay. Pagpalaan niyo ang bawat isa sa amin, dagdagan niyo ang aming pananampalataya sa inyo, dagdagan niyo ang aming pag-ibig sa inyo, at sa inyong gawain, sa inyong salita. At Panginoon,
ikaw ang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Ngunit sa panahon na kami inyong kukunin ay isang napakagandang bagay sapagkat ito ay isang pagtulog at kami dadako sa inyong presensya. O Panginoon, pagkalob ninyo ang aming pangailangan, bigyan niyo kami ng kalakasan, lagi at tulungan niyo kami na palaging mananalangin sa inyo. Ito ang aming panalangin at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo magpatuloy sa ating pananalangin at huwag nating kaligtaan ang nasa prayer request natin na idalangin. Maraming items na idalangin natin at iba pa na inyong idadalangin. Thank you very much and good evening.